Hello, magandang umaga sa inyong lahat at nandito naman po ang inyong kapatid at kaibigan na si Lolo Ben. Ngayong araw na ito ay magbibigay tayo ng isang kwento na naman. Araw-araw yan at ngayong araw na ito ay papakita ko sa inyo yung isa sa mga bagay-bagay na ginagawa ko araw-araw. Ito yung pagbabasa ng pocketbooks. Alam nyo, pocketbooks ay ito yung mga kahiligan ko nung ako ay nung ako'y kadete pa. Kasi nung ako'y kadete, nauso yung The Godfather na pocketbook. At sa tingin ko, yun ang pinakaunang libro or fiction or pocketbook na nabasa ko. At mula noon, na addict na tayo sa pagbabasa ng mga pocketbooks. Alam niyo, libro ay importante sa ating buhay dahil kung walang libro na nababasa, hindi natin na-explore or na-expand yung pag-iisip natin. Lalong-lalo na pag yung sumulat ng libro ay galing sa ibang bansa. Pero ngayong araw na ito, isang klaseng pocketbook ang kinakahiligan ko ngayon mula nung ako ay nag-retire. Ito po yung libro na sulat ni Lee Child, Mr. Lee Child. Alam niyo si Mr. Lee Child, isang dating producer ng TV ng British BBC News or BBC Channel sa London. At matagal siya nagtrabaho doon sa producing ng mga news, production ng mga documentary film and so on. Pero siya ay nagbibiyahe mula London to New York, pabalik-balik na gano'n. So minsan, siya ay naghihintay ng kanyang sasakyan na aeroplano bago siya nag-board. Ang ginawa niya is para hindi siya mabore at saka para mabilis yung paglipas ng panahon before na mag-board siya, pumunta siya sa isang bookstore sa airport. Alam naman ninyo, maraming bookstore sa mga airport at sa mga newspaper at magazine stores. So, pumasok siya at nakabili siya ng isang pocketbook. At yung pocketbook na yon ay binasa niya habang siya naghihintay hanggat dumating siya sa London. At doon niya nakakuha siya ng idea. Sabi niya, ano kaya kung sumulat na lang ako ng libro at pocketbook? At yung binasa niyang pocketbook ay tungkol sa action thriller. So sabi niya, so nag-create siya ng isang karakter. Mga inabot din siya ng 2 o 3 taon para i-formulate yung karakter, yung storyline, and so on and so forth. So after 2 to 3 years, nag-publish siya ng isang pocketbook. At mula noon, nakasulat siya ng 24 books tungkol sa isang karakter lang, yung bida. So, marami akong kinokolekta na libro niya. Out of the 24 books na sinulat niya, at palagay ko mga 100 pa lang yung nabibili ko. At karamihan itong nabibili ko mga libro ay ito yung mga used books. At nabibili ko sa mga hindi naman pocketbooks. Actually, nung lumabas sa mga ito is hardbound books. Pero ngayon, dahil semi-retired na si Lee Child, si Lee Child po ay isang, yung author nga, nakipag-collaborate siya sa kanyang kapatid. At yung mga bagong libro niya ngayon ay 2 na ngayon na nakasulat na authors, siya at saka yung kapatid niya. Pero hindi pa ako nakakabasa ng
libro niya na kasama niya, yung kapatid niya. Pareho din silang action thriller na writers, fiction, pero kakaiba si Lee Child na isang author. Na-addict ako sa mga istorya niya. Sa katunayan, nakagawa nung una ng 2 adaptation ng pelikula at ang bida ay si Tom Cruise. At alam nyo, makikita nyo pa rin sa Netflix yan, yung 2 pelikula na ginawa ni Tom Cruise based sa mga libro ni Lee Child. Lately, meron din produce at pinablish or inilabas ng Prime Video ng Amazon. Ito ay 2 ding series o 2 libro na ginawang mga about 8 episodes. At maganda rin ang adaptation ng kwento at pocketbook ni Lee Child. Ito ay kung meron kayong subscription sa Amazon, pwede ninyong puntahan yung Prime Video at doon nyo makikita yung mga pelikula na inadapt doon sa mga libro ni Lee Child. Ngayon, ito ngayon ang binabasa ko, past tense. Alam niyo, just a brief rundown sa karakter ng Mr. Lee Child, si Jack Reacher. Si Jack Reacher po ay isang dating graduate ng West Point at naging assign siya as a infantry officer hanggang na-absorb siya as a military police. Sa buong karir niya na sundalo or opisyal ng US Army, malaki yung span na naging military police siya. At yung unit niya ay naging Special Investigation Unit. At ito ay meron siya mga team na opisyal din at naabot niya yung rangko na major. Dahil nung panahon ng mga 1990s, nag-downsize ang US Army at ang ginawa niya ay nag-retire, early retirement. Ngayon yung pension niya napupunta sa Western Union at wini-withdraw na lang niya sa ATM o kung hindi pupunta sa Western Union para ma-withdraw niya yung pension niya. And since that time, umiikot siya sa Amerika kung saan-saan, nagtatrabaho siya, gano'n. At ang ID niya as a US Major, pero hindi na valid yung ID niya dahil nag-retire na siya. At ang dala-dala niya, yung damit niya, yung boots niya, at saka toothbrush, at saka yung ID niya, at saka yung, ATM card. So, every time na naglalakad siya, wala siyang bagahe, sumasakay lang siya sa bus, wala siyang kotse, nakikihitsike na lang siya, nakikihitsike. Pero, sa lahat ng mga kwento, napapadaan siya sa mga pagsubok at sa mga problema ng mga taong nadadaanan niya. Kaya doon nag-i-start at nagsisimula yung kwento. So, alam niyo, very productive po si Mr. Lee Child sa pagsusulat. At ito ay adapted sa mga nangyayari. Whether it is about bank robbery, identity theft, lahat-lahat ng kasamaan ng mundo, nandun na. Lahat-lahat. International mafia, ganon, gangsters, yung mga laban sa mga, parang espionage na rin ang dating, parang James Bond. So, may ganyo ka talaga na basahin yung libro ni Mr. Lee Child dahil ma-aksyon. Parang nanonood ka rin ng sine. Pero ako kasi, ang ginagawa ko, kaunti lang yung pages na binabasa ko. Kung minsan, pag nakatapos na ako ng 2 o 3 chapters, tapos na yon sa isang araw. Magpapahinga na ako. At kinabukasan, itutuloy ko na naman yung libro. Kung minsan yung isang libro, natatapos ko ng 2 linggo. Kaya, very entertaining. At least, meron akong ginagawa.
pag hindi ako nagbabasa sa aking laptop o sa aking cellphone. Iba din kung nagbabasa ka sa printed na material eh. So magandang habit yan. So yun lang po ang kwento ko ngayong araw na ito. Gawin yung habit po yung magbasa ng kahit anong libro. Alam nyo, meron din yung mga hindi non-fiction books, biography ng mga tao. Makikita nyo yung mga kung paano naging successful ng mga tao, yung mga biography ng mga importanteng tao, whether they are still alive or patay na, magandang basahin ito dahil nakaka-inspire at nakaka-develop ng positive thinking sa ating sarili. So, yun lang po ang aking kwento ngayon at sana gawin niyong magandang habit or ugali ang pagbabasa ng mga libro, whether it is fiction or non-fiction. So, yun lang po ang masasabi ko ngayong araw na ito. Shout out po sa mga subscriber ko dito sa YouTube channel na ito. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe kayo dahil ito ay usapan ng mga matatanda, retirees at seniors. Alam nyo, ito ay parang exercise na rin sa utak natin ang pananalita at pagbabasa para palaging umaandar palagi ang ating pag-iisip. So yun na po. Magandang umaga na naman sa inyo lahat at napapaalam ang inyong kaibigan at kapatid na si Lolo Ben. Bye-bye!